Paka ng Panginoon. Ang sarap mag-worship pag po galing sa puso ang ating pagsamba sa Panginoon. Amen. Sige po, samahan niyo po ako at tayo po ay kausapin natin ang mga sarili natin. Okay po ba? Kausapin po natin ng sabay-sabay ang ating mga sarili. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, sa pagtitipon na ito, wala kami ibang itataas kung hindi ikaw. Wala kaming ibang gustong makatagpo kung hindi ikaw. Wala kaming gustong mahipo kung hindi ikaw. Kaya hiling namin po, Panginoon, puspusin mo po nawa ang lugar na ito ng inyong presensya. Puspusin mo po nawa ang mga puso namin, Panginoon, ng inyong kabutihan at ang isip namin ng inyong karunungan. At nawa po, Panginoon, ang pagtitipon na ito ay maging tunay na makapangyarihan at tunay po, Panginoon, na maging pagpapala ngayong umaga. Salamat, Lord. We praise you in the name of Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Alam niyo po, napakarami po natin pinagdiriwang na kung ano-anong mga araw dito po sa bansa natin. Merong mga Father's Day, merong Grandfather's Day, ang dami ho natin mga uri ng pinagdiriwang. Pero ang pinaka-meaningful po siguro ay walang iba kung hindi ang Mother's Day. Nabati niyo na ba ng Happy Mother's Day, yung mga nanay ninyo? Baka hindi pa, nagtatampo na yan. Akala ninyo. So dapat po kagabi pa o kanina umaga pa paggising nababati na kagad natin ng Happy Mother's Day yung po mga mahal natin na nanay. Pero ang tanong po, sino ba ang tunay na nanay? Siguro mga pastor hindi na tinatanong yan. At yan po yung pamagat na mensahe natin ngayong umaga. Sino ang tunay na nanay? Siguro sabihin natin, napakadali namang sagutin yung tanong na yan. Eh di kung sino yung nagluwal sa'yo, biologically speaking, legally speaking, kung sino yung nagluwal sa'yo, yun ang nanay mo. Di ba? Wala nang tanong-tanong tungkol dyan. Yun ang nanay mo. Kahit itapon ka sa basurahan, pagkatapos, kahit ipamigay ka, pagkatapos, kahit na ikaw ay ibenta sa mga foreigner, pagkatapos, yun pa rin ang nanay mo. Kaya lang, paano mo siya babatiin ng Happy Mother's Day? Paano babatiin ng Happy Mother's Day ang nanay mo? Pinamigay ka sa foreigner, binenta ka, itinapon ka sa basurahan, buti na lang may nakapulot sa'yo. Paano mo siya babatiin ng Happy Mother's Day? On the other hand, meron naman pong mga nanay na hindi mo naman nanay. Di ba? Pero parang anak ang turing sa'yo. Meron mga tao na alam mo naman, hindi ko nanay yan eh. Pero kung mahalin ka, ganun na lang. Parang nanay mo na rin siya. Ano po ang pinagkaiba nilang dalawa? The difference is love. Yun ang pinagkaiba. Yun ang tunay na puso ng nanay. Kaya nga po ang title ng mensahe natin ngayon, sino ang tunay na nanay? The power of a mother's love. Ngayong umaga, meron tayong pag-aaralan na mensahe mula sa Word of God na nagpapakita kung sino ba talaga ang tunay na nanay. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng 1 Kings chapter 3. Simulan po muna natin sa verse 16 to 18. I'm not sure kung familiar po tayo sa story niya na to, pero palagay ko po marami sa atin na nakakaalam na nito. Isang araw, nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Prostitutes. Okay, alam na naman natin ng prostitute, oldest profession in the world. No? Pero oldest profession in the world pero lucrative pa rin hanggang ngayon. Kumikita pa rin. Oldest but probably lowest profession in the world. No, siguro kung makakita ka ng isang basurero versus sa isang prostitute, may isip mo mas malaki ang kinikita ng isa pero mas mataas naman ang karangalan ng basurero. Sabi ng isa, mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa isang bahay. Okay, live-in, magkasama sa bahay, dorm mate, itong dalawang prostitute na ito. Nanganak po ako habang siya ay naroon. Pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Okay, so may dalawang prostitute, magkasama sa isang bahay, pareho silang buntis. At pareho sila ng kapanganakan, yung buwan ng kapanganakan. Alam niyo naman ngayon, pwede sabihin kung kailan ka manganganak kasi cesarean. Sasabihin, kasi 20, manganganak ka. Pero noong time nila, pareho silang buntis, hindi nila alam kung kailan sila manganganak. At sa pagkakataon na ito, naunang nanganak si prostitute number 1. After 3 days,
Sumunod naman ng anak, yung prostitute number 2. So, ang tawag po dyan, isang pisa. No, para sa mga manok, isang pisaan lang yan. Magkakasama lang po sila na ganyan. Pareho silang walang trabaho. They were taking good care of each other. Siyempre, walang iba nag-aalaga. Sabi, wala silang kasama sa bahay. At they are most likely very good friends. Sino pa ba naman na magtutulungan kundi sila na rin lang naman? 1 Kings 3:19-21. Tuloy natin ang pagbabasa. Isang gabi ay nadaganan po niya ang kanyang anak. O, tandaan niyo, nakaharap sila kay Haring Solomon. Isang gabi, nadaganan po niya ang kanyang anak at ito ay namatay. Malalim na ang gabi. Nang siya'y bumangon at habang ako na may natutulog, kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan. At inilagay naman sa tabi ko ang kanyang patay na anak. Okay, we can imagine the scenario. Natutulog yung nanay, siguro pagod, siguro puyat, pagka andar niya, pagka gulong niya sa kama, nadaganan niya yung kanyang anak. Patay, yung bata. So ang ginawa nitong prostitute na to, nakita niya, naku, napatay ko yung anak ko. Dinampot niya yung bata, nakita niya yung katabi niya, siguro maliit lang yung bahay, hindi naman siguro sila magkahiwalay na kwarto. Kinuha niya yung anak niya, inilagay niya dun sa kabilang nanay. Natulog din kasi nga pagod, puyat. At kinuha niya yung buhay na anak at yun ang kanyang itinabi sa kanya. Ngayon, verse 21, kinaumagahan, bumangon ako upang pasusuhin ang aking anak. Ngunit natagpuan ko na lang na ito'y patay na. Sa pagising ng nanay, magpapadede na, ayaw dumede. Tapos nakita niya, patay na yung anak ko. Ang sakit siguro sa nanay. Pero, nang mapagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi yon ang aking anak. Nung tinitigan niya, teka, hindi ko anak to. Na-realize na bigla, hindi ko anak ito. Verse 22 and 23. Tumutol naman ang pangalawa. Okay? Sabi ng pangalawa, hindi totoo yan. Anak ko ang buhay at ang sa iyo ay patay. Okay? One word against the other. Lalo namang iginit ng una, hindi totoo yan. Anak mo ang patay at sa akin ang buhay. At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Kaya sinabi ni Solomon sa isa, sinasabi mong sa iyo ang buhay na bata, kanya yung patay. At sa ikalawa, ang sabi mo naman, sa iyo ang buhay, sa kanya yung patay. Di ba? Kung ikaw nga naman yung hari, sino paniniwalaan mo? Parehong hindi mo kilala, parehong walang witnesses, pareho ng sinasabi, akin yan, hindi akin yan, akin yan, hindi akin yan. Kung ikaw nga naman ang hari, anong gagawin mo? Ano po ang ginawa ng hari? Verse 24 to 27. Kaya't nagpakuha ang hari ng isang tabak. Kuha kayo ng espada, kuha kayo ng itak. At dinala nga sa kanyang isang tabak. Sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Talino, Solomon eh. Kunin yung bata, hawakan nyo sa isang paa, kumuha kayo ng cutter, kumuha kayo ng kutsilyo, tagain nyo sa gitna. Walang gulo. 50-50. Hating kapatid. Magkaibigan naman kayo. Sa iyo yung 50%, sa iyo yung 50% nung bata. Di ba? Walang lamangan. Verse 26. Nabagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, "Wag po, kamahalan, ibigay na po ninyo sa kanya bata. Wag lamang ninyong patayin." Sabi naman ng isa, "Sige, hatiin ninyo bata upang walang makinabang kahit sino sa amin." Kaya sinabi ni Solomon, "Teka, wag niyong patayin ang bata, ibigay ninyo doon sa nauna, sapagkat siya ang tunay niyang ina." Paano nalaman ni Solomon na yung bata, na yung nanay number 1, ang tunay na ina? Love. Dahil po sa love. Love is powerful. Sasabihin mo, paano naman nalaman, paano mo nasabing love yan? Pastor, pinimigay nga niya yung anak niya. Diba? Pero di bali nang mawala yung anak niya, wag lang mamatay. That is the power of love. Actually po, napakarami pong sources of power in the world. Solar power, muuso po ngayon yan. Hydroelectric power. Ano pa? Windmill, di ba? Mga wind power na ganyan. Marami pa. Nuclear, marami pa iba-ibang uri ng power. Atomic. Pero the most powerful of them all is the power of love. Ang Ama natin sa langit,
Kaya po siya nagbigay ng kanyang bugtong na anak. Very powerful kasi yung kanyang love sa atin. Alam niyo po ba sa mundong ito, sabi nga ni Balagtas, ang pag-ibig na makapangyarihan kapag ka pumasok sa puso nino man, hahamakin ng lahat. Nalimutan ko. Masunod ka lang. Ilang taon na nga ba ako? Hahamakin ng lahat. Masunod ka lang. Ina-apply po natin yan di ba? Sa mga mag-boyfriend, sa mga nagliligawan, hinahabol ang tabak ng tatay, ayaw payagan ng tatay, di ba? Hahamakin ng lahat. Pero alam niyo po, kung powerful ang love sa mag-boyfriend, mas powerful ang love ng nanay. Naniniwala po ba kayo? Mas powerful ang love ng nanay. Why? Because a woman's heart is designed for loving. Ang puso po ng isang nanay ay nakakorte talaga para magmahal. Ang puso ng isang nanay is nakadesenyo talaga, nakatemplate talaga para po magmahal. Kaya po may tinatawag tayo na maternal instinct. Diba alam niyo yung sinasabi na animal instinct? Ang animal instinct, kapag sumobra na yung galit mo, lumalabas na yung pagkahayop mo. Yun daw sabi ng animal instinct. Pero meron ding maternal instinct. Lumalabas naman yung pagkananay ng isang tao. At ito pong maternal instincts na to, hindi po ito namimili ng panahon. Kaya pansinin niyo po, yung mga babae rito, yung mga bata pa mga babae, anong favorite yung laruan? Manika. Di ba? Bakit manika? Kasi gusto ninyong ayusan, kasi gusto ninyong alagaan, di ba? Pinapadede yung manika. Bahay-bahayan, naglalaro ng bahay-bahayan. Ano pa? Naglalaro ng luto-lutuan. Meron pong maternal instinct kahit bata pa lamang ang isang tao. Naiisip na kaagad yung ginagawa ng nanay. Kaya yung pag may anak kang babae, kahit papaano, naaasahan mo, yung mga kapatid mo alagaan mo. Yung bahay pag aalis ka, bahala ka na dyan. Nung araw, ewan ko ngayon. Yung mga anak na babae ngayon yata, pagbalik mo ng bahay, mas magulo pa kaysa nung iniwan mo Naiba na yata ang panahon talaga. Pero nung araw talaga, merong pag iniwan mo, sasabihin, siguro wala kang anak na babae. Bakit? Ang gulo ng bahay nyo Siguro pag may anak kang babae, pagdating mo sa bahay nyo, wow, malinis yung bahay. Nung araw. Hindi, siguro naman hanggang ngayon pa rin. Kaya nga sasabihin sa'yo, alam mo, para kang nanay. Kapag bata ka pa, tapos ikaw yung malinis sa bahay, ikaw yung naghuhugas ng pinggan, nag-aaral magluto, sasabihin sa'yo ng mga tao, nakakatawa naman yung anak mo, parang nanay. Diba? Kasi merong maternal instinct ang mga nanay, hindi po namimili ng panahon. Actually, kahit mag-boyfriend, pansinin niyo po ito, ang mga babae, pag in love dun sa lalaki, alam niyo paano niya ituring yung lalaki? Para siyang nanay. Isipin niyo yung mga asawa niyo, isipin niyo yung mga boyfriend niyo. Kapag mahal mo yung lalaki, ang feeling mo, nanay ka niya. Yung likod mo, may pawis. Yung panyo mo, nakalimutan mo. Pinagandaan na kita ng breakfast. Diba? Yung sabon. Diba? Para kang nanay doon sa asawa mo. Ngayon, ito naman lalaki, pag in love, parang bata. Parang totoy. Mami. Diba? Parang bata. Kasi nga, nagtutugma. Kaya tuloy sasabihin nung babae, meron akong 3 anak. Ang panganay ko, yung asawa ko. Diba? Kasi nga parang bata yung babae, yung lalaki, parang nanay naman yung babae. So hindi ho namimili ng panahon at ang pagiging nanay ay hindi rin namimili ng pagkatao. Kita niyo po ang kwento natin ngayon. Prostitute? Prostitute ito Sabi nga natin, oldest profession kung tutuusin. At di lang oldest profession, lowest profession pa kung tutuusin. Pero ipinaglalaban yung kanilang pagkananay. Iba talaga kapag dinapuan ka ng pagkananay. Mayaman ka man, mahirap ka man, hayop man, may pusong ina. Kapag mayroong pusong ina, ibang klase. At hindi rin namimili ng pagkakataon ang pagkananay. Laging handa na maging nanay. Laging pong kahit kailan, kahit saan. Kaya itong nanay na to, si prostitute number 2, nung malaman niya na patay yung kanyang anak, ano ginawa niya? Gusto pa rin niya maging nanay. Kinuha niya yung kabilang anak. Kung ako tatanungin ninyo, wala naman to sa Bible, pero tingin ko, nasiraan itong nanay na to Ang tingin ko medyo nabaliw ng kaunti itong nanay na to Na-depressed, na-obsessed, hindi niya alam kung ano yung nangyayari. So gusto niya, nanay pa rin siya, kahit patay na yung anak niya. Kilala niyo ba si Sisa? Diba? Nawawala si Crispin. Nawawala si Basilio. Diba? Wala akong kilalang nanay na pinangalanan niya anak niyang 2 lalaki na Crispin tsaka Basilio. May kilala ba kayo na ganun?
Pero ganun ang mga nanay. Baka kakita ka ng nanay dyan, merong kalong-kalong na manika. Di ba? Mas makikita mo, nasira ulo ng nanay. Pero may kalong-kalong na manika. No, isa sa nakakasira ng ulo ng nanay, yung kanilang anak. Yung asawa, nakakasira din ng ulo yan. Pero yung anak, iba ang dating. Kapag yung anak yung nawala, talagang tuloy-tuloy yung pagkananay po natin. Alam niyo, ibang mga lalaki, hindi handa na maging ama. Ayaw man natin, pero nangyayari yan. Minsan, hindi pa kasal, nakakaroon sila ng premarital sex. Tapos sasabihin nung babae, buntis ako. Ano sasabihin ng lalaki? Hindi pa ako handa. May kilala akong hilot. Ang sabihin ng lalaki, hindi siya ready. Ang sasabihin ng babae, mag-iisip yung babae, ayoko. Ayaw pumayag ng babae. May lumalaban sa puso niya. Pero yung lalaki, ayaw niyang masira yung diskarte niya. Ayaw niyang masira yung sarap buhay. Ayaw niyang magkaroon ng responsibilidad. Ilaglag natin yan. No, ibang mag-isip. Kapag ka nanay, pinaglalaban po ng nanay yan. In our story today, napakadali pong malaman kung sino ang tunay na ina. Yung tunay magmahal. Yon ang tunay na ina. Siyempre, tatay din naman, no? Pero ibang magmahal ang nanay kaysa sa tatay. Ang tatay, tough love. Ang nanay, di ba, pagka yung bata tumatakbo, nadapa. Ano sasabihin ng nanay? Oh anak, bangon ka dyan. Pag tatay, nadapa yung anak, ano sasabihin ng tatay? Hayaan mo yan. Babangon mag-isa yan nang matuto. Ganun magmahal ang tatay. Pero ang nanay, di ba, papagpagan yan. May konting dugo, dali natin sa ER. Di ba? Iba ang nanay. Ang bata, pag nakita ng nanay na yung bata umakyat sa lamesa, sasabihin ng nanay, oh, yung bata mahuhulog. Sasabihin ng tatay, hayaan mo yan. Kung mahulog yan, matututo yan. Ibang magmahal ang tatay, pero ibang magmahal ang nanay. Diba? Ibang uri ng pagmamahal. So ngayon po, titignan natin po rito, paano magmahal ang isang tunay na nanay. How a real mother loves. Unang-una po sa istorya natin, a real mother takes care of her child. Unang-una po, ang tunay na nanay ay nag-aalaga sa kanyang anak. 1 Kings 3:19. Isang gabi ay nadaganan niya ang kanyang anak at ito ay namatay. Bakit natin sinasabi na hindi tunay na nanay, yung nanay number 2? Abay, napatay niya yung anak niya eh. Ilan ang kilala ninyo? Honestly, ilan ang kilala ninyo na nanay na napatay yung anak dahil nadaganan? May kilala ba kayo ever? No? Siguro meron, no? Pero in a million, siguro 1 in a million, 10 in a million. Lahat ng nanay, kapag pinapadedin nila anak nila, lalo na bagong panganak, nasa tabi nila talaga yan. Di ba, katabi mo talaga yan. Pero ilang nanay ang nakadagan at nakapatay sa kanilang anak throughout history. It happens, it can happen, we know the danger, it is possible, pero bihira ang nakakagawa nito. Bakit? Kasi maalaga yung nanay. Alam nung nanay, delikado. Mahirap na. So gagawa siya ng way. Lalayo siya ng kaunti, lalagay niya ng unan or whatever. Meron siya mga precaution para hindi niya madaganan yung kanyang anak. Ako po personally, sa edad kong ito, wala pa akong kilala talaga na nanay na namatay yung anak kasi nadaganan. No, meron. Ang tunay po na nanay na nagmamahal takes care of their children. Hindi pinapabayaan, hindi pabaya. Ang tunay na nanay na nagmamahal, hindi pabaya sa kanyang anak. Ang tunay na nanay. Alam niyo, pagka ang nanay na nag-alaga, ibang klase. Pagka nag-alaga sa mga anak, tatay, ano kaya itsura ng mga anak natin? Kapag tatay nag-alaga sa mga anak, siguro mukhang lalaki, yung mga anak ninyo, kung babae man siya, nagbumukhang lalaki. Kasi iba mag-alaga ang nanay. Ang mga nanay na tunay na nagmamahal, hindi pabaya at hindi natitiis ang anak. Sabi ko nga po sa inyo, ang mga lalaki, natitiis namin ang mga anak namin. Ang mga nanay, pag sinabi na, bahala ka sa buhay mo. Pag sinabi ng nanay yung, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka ba talaga sa buhay mo? Hindi, mamaya mag-PPM na sa'yo yan. Kumain ka na. Hindi ka pa rin bahala sa buhay mo. Pero pag tatay ay nagsabi, yung anak mo, walang respeto, bahala siya sa buhay niya. Pag tatay ay nagsabi noon, talagang kakandaduhan ka niyan sa labas.
Hindi ka papapasukin yan. Ibang klase, magmahal ang nanay. Hindi natitiis ng nanay ang kanilang anak. Ayaw kumain nung bata, ayaw kumain, ano sasabihin ng nanay? Hayaan kita magutom, ayaw mong kumain eh, huwag kang kumain. Pero maya-maya, di ba, pagka merienda na, oh, yung pagkain mo, nandun na, ayaw pa rin kainin, ayaw pa rin kumain ng bata. Mamaya, andyan na naman ang nanay. Oh, yung pagkain mo, lumalamig, ayaw pa rin kainin. Kunyari, galit. Pero ang totoo, gustong ipilit na, kainin mo na, sige na, kainin mo na. Pero pag tatay yan, ayaw mong kumain, kukunin niya yung pagkain, tatapon. Ayaw mong kumain, huwag kang kumain. Gugutumin kita. Ganun ang tatay. Pagmamahal din yun, pero ibang uri ng pagmamahal. Kayang maniis. Tama ba yung word na yun? Kamang mangtiis ng anak ng tatay. Ang bata, ang nanay, hindi kayang tiisin ang kanyang mga anak. Although magsasalita yan, puro ka gastos, puro ka gastos. Pag humingi naman ng pera yung bata, magbibigay pa rin. Ibang klase talaga ang mga nanay eh. Hindi ko alam kung saan planeta kayo nang galing eh. Ibang klase, magmahal ng mga nanay. Babanat pa yan. Sige, pag nagkasakit ka, hindi kita ipapagamot. Papagamot ka rin, huwag kang mag-alala. Kaya minsan tuloy, nababasa na tayo ng mga anak natin eh, mga nanay. Nababasa na ng mga anak natin eh, sinabi lang ni nanay yan. No? Pamimigay kita, sinabi lang ni nanay yan. Bistado. Ang mga nanay, nababasa tayo ng mga anak natin. Alam niyo po, nakakalungkot, yung mga anak dito, yung mga anak na bata pa, yung mga teenager, mga nag-aaral, makinig po kayo sa akin. Actually, lahat naman tayo anak, pwede na rin sa inyo to. Ang nakakalungkot po, hindi kayang tiisin ng nanay ang anak, pero kayang tiisin ng anak ang nanay. Sakit, di ba? Parang unfair. Parang gusto mong sakalin. Parang, ano ka ba? Hindi kita matiis, tapos ako natitiis mo ko. Nakikipagtiisan ka sa akin. Nakikipagtaasan ka ng ere. Tikisan ka sa akin. Nakakalungkot. Kasi sa anak, parang ang tingin nila sa nanay nila, kalaban. Minsan sinasamantala pa yung pag-aabuso ng nanay nila. So kung anak ka, mag-sorry ka na ngayon. Sige, katabi mo nanay mo. Yung mga nasa online, mag-sorry kayo sa nanay nyo. Ngayon na. No, sige, pwede mag-text ngayon. Sige. No, totoo po, no? Isang kahit birthday, tinitiis ang nanay. Kahit Mother's Day, kayang tiisin ng nanay. Ang sakit sa nanay po noon, parang dinudurog mo yung puso ng nanay mo. Nag-away kayo last week, hanggang Mother's Day, hindi mo pinapansin. Hanggang birthday, hindi mo pinapansin. Tapos pag namatay, iyak-iyak ka dyan. Sana po nasabi ko, I love you. Sabihin mo na ngayon, I love you. Kaysa antayin mo pa na nakahiga na siya, hindi na niya maririnig yung I love you mo. Bigyan mo na ng bulaklak ngayon. Kaysa bibigyan mo ng bulaklak kapag ka nakaburol na, hindi niya maamoy yung mga bulaklak na yun. No, ganyan po ang mga nanay. So mga anak, huwag niyo naman tiisin ang magulang ninyo, please. Subukan yung tiisin tatay niyo, sige. No, pero pag nanay ninyo, medyo masakit po sa nanay yan. Okay? At ang mga nanay po ay protective sa anak. Isa pang pagpapakita ng pagmamahal ng nanay, pag-aalaga, protective sa anak. Ay mga anak na nandito ngayon, lalo na po yung mga teenager, yung mga Gen Z na magagaling. Alam nyo, mga anak, maniwala kayo sa hindi, mahal na mahal namin kayo. Totoo. That's why we protect you. Mahal na mahal namin kayo, kamukha namin kayo eh. That's why we protect you. Pag nakita namin na yung barkada ninyo mali, sabihin namin, huwag kang makibarkada dyan. Natututo ka ng bad words. Natututo ka ng mga bad habits. Mahal na mahal namin kayo kahit ang feeling nyo, ang sarap-sarap kapag kayo ay gumagawa ng kabulastugan. Hayaan nyo na kami kasi teenager kami. Pero hindi namin kayo hayaan kasi pinoprotect namin kayo. Pag sinabi namin sa inyo, mga anak, huwag ka muna mag-boyfriend. Anak, huwag ka muna mag-girlfriend. Pag sinasabi namin sa inyo yun, kayo iniisip namin. Kasi napakarami naming nakita. Nag-boyfriend, wala sa lugar. Nag-girlfriend, wala sa oras. Masaya sila nung unang linggo, 2 linggo, 2 buwan, tapos magbe-break din. So okay na, pagpalagay natin hindi nag-break. Nagkabuntisan. Anong ending? Hindi nakatapos ng pag-aaral.
No, meron mga magagaling naman na kahit na nabuntis na, tinutuloy pag-aaral eh. Yan, mauhusay yan. No? Talagang may laban yan. Pero yung, hindi na ako makapag-aral eh, kasi nabuntis ako eh. Kambal pa. Alam niyo po itong isang natutunan ko? Pag nag-aral ka, ngayon nare-realize ko po ito eh. Pag nag-aral ka, nagbigay ka ng 4 na taon sa buhay mo, nung bata ka pa, nung ikaw ay 20 years old, binigay mo yung 21 hanggang 25 years old mo. Mula 25 hanggang mamatay ka na, kung ano yung pinag-aralan mo, ikaw na yun. Kung engineer ka, ang tawag sa'yo engineer mula noong araw na yon hanggang mamatay ka. No, kung doktor ka, mula noong araw na yon hanggang mamatay ka, doktor ka. Pero yung 4 na taon na yon, pag hindi ka nagsakripisyo, hindi mo inilaban yung 4 na taon na yon, kung ano ka, yun na rin ang mangyayari sa'yo for the next 30, 40, or 50 years. It's worth it. Yung 4 na taon na yon. Huwag ka muna mag-boyfriend. Huwag ka muna mag-girlfriend hanggat hindi ka ready. Kung gusto mo ng buhay na maayos. Kung gusto mo ng buhay na masaya. Kasi kung hindi, ang bata mo pa, magsisimula ka ng mahirapan sa halip na guminhawa yung buhay mo. So makinig kayo sa magulang ninyo. Saan ba mga anak ko? Nasa Sunday school pa. Hindi, makinig kayo sa magulang ninyo. Hindi yung mga magulang ang makikinabang kayo. Ang makikinabang. Kasi mamamatay kami. Pag namatay kami, may iwan namin kayo, hindi kayo marunong maglaba. Hindi kayo marunong magluto. Hindi kayo marunong kumita. May iwan namin kayo. Ano mangyayari? Lola. Aba, mauna pa ba kami kay Lola? Mauna pa si Lola kaysa sa amin. So, ngayon pa lang, makinig kayo, pinoproteksyonan namin kayo. Kung paano pinoproteksyonan namin kayo sa lamok nung araw, paano pinoproteksyonan namin kayo sa mga sakit nung araw, pinoproteksyonan din namin kayo sa bad future. Kaya makinig kayo sa mga magulang ninyo. Okay? Pero alam niyo po, kung gusto niyo alagaan talaga ang mga anak ninyo, the best way na ikaw isang tunay na nanay, the best way para maalagaan mo ang anak mo, the best way ay ilapit mo ang anak mo sa Diyos. That is the best way. Kasi po, kahit na anong uri ng alaga mo, ikuha mo ng bodyguard yung mga anak mo, no? Lagyan mo ng off lotion yung anak mo, magkakasakit pa rin yan. Masasaktan pa rin yan, madadapa pa rin yan, and who knows kung anong mangyayari. The only person who can truly protect and take care of your children is the Lord. At ang Diyos lamang po talaga. So, ngayon pa lang, ilapit mo ang anak mo sa Diyos. Ayaw umattend ng youth, pilitin mo. Umattend ng youth. Oh, may nagre-react doon ah. Yeah, ayaw umattend ng church, pilitin mo na umattend ng church. Sabihin mo, ayaw mo umattend ng church, tanggal ang cellphone. Papatayin ko ang router. Kukunin ko yung router, lalagay ko sa bag. Dadalhin ko sa church. No, kung ayaw mong umattend ng church, pilitin mo. Kung ayaw umattend ng church, ngayon pa lang, pilitin mo umattend ng ministry, magkaroon ng ministry. Ano pwede mong gawing ministry sa Panginoon? Pilitin mo magdasal. Kasi sa totoo lang, ayaw mo magdasal ngayon, nako, antayin mo magka-problema ka, magdadasal ka din. Batain po pa magka-problema ka. Ngayon pa lang, magdasal ka na. Matuto ka ng magdasal para yung problema, pag dumating, ready ka na kung paano nga harapin. Ilapit po natin ang mga anak natin sa Diyos. Kasi po, ang daming kalaban. Ngayong panahon na to, ang daming kalaban ng mundo. No, sa bahay po namin, bawal mag-cellphone kapag kumakain. At least, nasusunod yun. Yung ibang rule, hindi nasusunod sa bahay namin. Pero at least yun, bawal mag-cellphone pag kumakain. Dapat meron po tayong pagpapakita sa kanila kung ano yung importante at priority sa buhay po natin. So the best way ng pag-aalaga sa anak ay ilapit ang anak sa Diyos because only God can truly take care of our children. Yun po yung una. Ikalawa po, paano pinapakita ng tunay na nanay ang kanyang pagmamahal? Una po, sa pamamagitan ng taking care at pag-aalaga. Pangalawa po, a real mother knows her child. Kilala ng tunay na nanay ang kanyang anak. So verse 21, ang sabi, subalit ng pagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi yun ang aking anak. Tingnan nyo ha. Ilang na edad nung anak nitong prostitute number 1? Ilang edad? 3 days. 3 days pa lang, nanganak na yung pangalawa.
Yung pangalawa naman, kapapanganak pa lang, patay agad. No, siguro pang-apat na araw pa lang, patay ka agad. First day pa lang nung anak niya, patay ka agad. 3 days pa lang, pero kilalang kilala na nitong nanay na to yung anak niya. No, bakit kaya? Bakit kaya kilalang kilala na? Siguro nakatitig. Cute na cute siya dun sa anak niya. Kahit di niya alam kung sino ama. Sino kaya ama nito? Pero ang cute. Di ba? Nakatitig siya at siguro napapanaginipan niya. At siguro kahit 3 days pa lang yung bata, yung future ng bata, kinocompute na niya. Patuturuan ko to ng computer, patuturuan ko to ng ganyan, patuturuan ko ng ganon. Siguro ang dami na niyang future plans, dreams para sa kanyang anak. Kaya kilalang kilala niya itong anak niya na ito. Tayo po mga magulang, kilala rin natin ang ating mga anak. Yan po ang isang trait ng mga nanay. Kilalang kilala ng mga nanay ang kanilang mga anak. Yung nunal, yung amoy, yung habits, kilalang kilala. Sa bahay po namin, pagkatapos pong maglaban ni Mrs., kukunin yung mga sampay-sampay. Tapos, titiklopin yung mga damit. Minsan tumutulong ako magtiklop, sasabihin ko, kanino to? Kay Aga pa yan, okay. Ito kanino to? Kay Mika yan. Okay. Ito kanino to? Hindi ko kilala yung mga damit. Pero siya kilala niya kung kaninong damit itong mga ito. Alam niyo yon, kilala ng mga nanay ang kanilang mga anak. Kami mga tatay, kilala rin naman namin anak namin, pero hindi katulad nitong pagkakakilala ng nanay sa kanyang anak. Hindi lang po sa mga bagay na ganyan. Kilala ng nanay, ano ba gusto nitong anak ko? Ano ba ayaw nitong anak ko? Pag uuwi po kami, we do our best na pag uwi po namin, kahit papaano, may pasalubong man lang doon sa mga anak namin. Kasi pag lagi kaming wala, sabihin ng mga bata, lagi kayong wala, tapos pag uwi pa ninyo, galit dahil marami yung bahay, at least may pasalubong ng kaunti. Tatanungin ko yung misis ko, ano ba gusto ni Agape? Ano ba gusto ni Nathan? Ano ba gusto ni Mika na pasalubong? So, at least meron kaming dala para sa kanila. Siya nakakaalam nun. Kasi kung ako tatanungin niyo, ano pa pasalubong natin diyan? Bigyan mo tig 50 pesos. Oh, hindi ka na mag-iisip. Perahin mo na lang. Pero siya alam niya, si Mika gusto niya McFloat. O si Nathan gusto niya spaghetti. Diba? O si Agape gusto niyan lipstick. Diba kung ano man, diba? Ako hindi ko alam 'yon, pero siya alam niya 'yon. At kung hindi man alam ng nanay, sabi natin, kilala ng nanay, yung anak niya. At kung hindi man alam, kung meron hindi man alam ang nanay sa kanyang anak, inaalam niya ang hindi niya alam. Kaya kung hindi niya alam, sino yung kachat mo? Inaalam niya yan. Hindi niya alam eh. Diba? Pag nakita ka niya, medyo malungkot ka. Ba't ka malungkot? Inaalam niya kung ba't ka malungkot, ba't ka matamlay. Kung in love ka, gusto niyang malaman. Diba? Inaalam po ng nanay yan. Ganyan hong mangialam ang nanay sa buhay natin. Kasi nga po, may pagmamahal doon. At isa pa ho, ang nanay, handang tanggapin ang kanyang anak. Handang tanggapin. Itong babaeng ito, kung patay na yung anak niya, edi patay na yung anak niya, okay lang, kaya kong tanggapin kung ano nangyayari dyan. Sabi po sa Isaiah 49:15, can a mother forget the baby at her breast? Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Hindi po. Hindi niya malilimutan. Mga anak, ang suswerte natin, meron tayong nanay na handa tayong tanggapin. Pastor, kahit adik ako, kahit adik ka, ikaw ang pinakagwapong adik sa tingin ng nanay mo. Sana hindi ka adik. No? Sino ba naman ang gusto ng adik? Pero kahit adik ka, iba ang nanay. Sasabihin ng nanay mo, anak, may electric fan pa rito, ibenta mo. Hindi. Sobra na yun. Pero ganun ang nanay. Di ba? Kahit na hindi ka kagandahan. Hindi sasabihin ng nanay mo ng pangit mo. Sabihin ng nanay mo, hindi ka naman kagandahan, hindi ka artistahin, no? Pero hindi ka naman, di ba? Ikaw ang pinakagwapo at pinakamaganda sa paningin ng nanay mo. Kaya kung may nanay dito, na ang tingin mo sa anak mo pangit, magsisi ka. Repent. Kasi po, kung ikaw na yung nanay,
Ikaw na yung nanay, hindi ka ba nagugwapuhan sa anak mo? Sino pa magugwapuhan sa anak mo? Diba? Ikaw na nga meron nga kasabihan, a face that only a mother can love. Diba? Meron ganoon. So, tayo pong pagmumula niyan, kahit na special child, di ba kahit special child yan, mas lalo pang ang doble yung pagmamahal kapag ka special child. Mas lalo po nating minamahal. Di ba? Natatanggap po ng nanay yan. Kahit buntis, kahit na hindi ka pa dapat mabuntis, pero nabuntis ka, yung nanay mo galit na galit. Yung tatay mo galit na galit. Pero after 3 days, sasabihin ng nanay mo, may OB ka na ba? Halika, papacheck up kita. Nagalit lang yan nung unang araw, nung unang linggo, nagalit siguro. Yung tatay, medyo ma-pride pa yan. Hindi, galit ako. Pag lumabas yung bata, nawawala pride ng tatay. Pag may apo na siya. Pero yung nanay, unang linggo pa lang, halika, pa-ultrasound tayo. Wala akong pera, nay eh. Meron ako dito. Papakilala kita sa OB ko. Yung nanay mo pa, ang kasama mo. Tapos yung boyfriend mo na nakabuntis sa'yo na medyo inutil ng kaunti, kahit wala kang asahan sa kanya, yung nanay mo, aasahan mo yung nanay mo. Hanggang kaduluduluhan, andyan ang nanay mo. Galit lang sa'yo yan sa unang linggo. Hayaan mo na yung kasalanan mo naman eh. Tanggapin mo na lang, oo, kasalanan ko po. Pero kita mo, next week, bahala na siya sa'yo. Tapos, pag lumabas yung anak mo, nako, mas mahal pa yung anak kaysa sa'yo. Kasi talaga naman, ganun po yung mga nanay. Kayang tanggapin, kahit hindi ka matalino, kahit wala kang honor sa school, di ba? Kayang tanggapin po ng nanay yan. Yung ibang ama, hindi masyado matanggap ang kanilang anak eh. Pagka yung anak nila, hindi matalino, hindi gwapo, ibang mga ano. Ako po, nung mga anak si Mrs. Sa pangatlo namin, kay Nathan, tinignan ko muna eh. Gagawin ko ba junior to? Sige, pwede. At ang nanay po ay laging andyan. Na ganyan po magmahal ang tunay na ina. Kilala niyo ba si Nanay Junicia? Ibang magmahal. Nasa baba ng ring, nakikisuntok. Si Pacman nasa ring, siya nasa baba, gano'n siya ng gano'n. Di ba? Suntok-suntok, tapos gaganon. Tuturo-turo. Diba? Ibang magmahal ang nanay. Lagi pong nandiyan. So, mga nanay, alam niyo po ba kung paano niyo lalong makikilala ang inyong mga anak? Pray for them. When you pray for your children, nakikilala niyo siya. Alam niyo kung ano yung hinihingi niyo sa Panginoon, kung yung pinagpe-pray niyo sa Panginoon. Totoo po yan. Nakikita niyo yung mga bata natutulog, ilay hands na lang niyo. Lord, hindi ko alam kung ba't binigyan mo ko ng ganito kakulit na anak. Pero in Jesus' name, Diablo, lumayas ka. Pag-pray po natin, no? Kung ano man merong bandage, kung ano man meron pong mga influence, pag-pray po natin habang natutulog yung mga anak natin. At magugulat po tayo in the future, talaga naman pong prayer really works sa buhay po nila. So wag po tayong susuko. Alam ko po, minsan may mga magulang sumusuko na sa anak kasi yung anak, ano ba tawag dyan? Matigas na ang buto. Diba? Yung anak, akala niya nakakatungtong na siya sa sarili niyang paa. So yung mga magulang parang tumitigas na rin yung kalooban. Pero hindi po, huwag po tayong sumuko. Pag-pray lang ho natin mabuti yung mga anak po natin. Kasi meron naman Diyos na siya pong kakausap para po sa kanila. So yun po yung pangalawa. Pangatlo, paano pinapakita ng tunay na nanay ang kanyang pagmamahal? A real mother fights for her child. Ipinaglalaban ng tunay na nanay ang kanyang anak. Now, it is important that we protect our children because protection affirms the self-worth of the child. Kapag kayong bata, pinagtatanggol natin, nararamdaman ng bata, importante siya. Pero kapag kayong bata, uuwi na ng bahay, duguan pa, tapos okay lang yan, normal lang sa bata yan. Mararamdaman ng bata, hindi siguro ko importante, hindi ako pinagtatanggol eh. So meron pong balanse dapat dyan. They should feel that you as mothers and parents are fighting for your children. Dapat po handang ipaglaban ang anak. Tingnan niyo po itong prostitute na ito. Prostitute ito hanggang hari. Di ba? Pwede naman doon na lang sa pintuan ng bayan, doon sa mga elders, pero hindi. Hanggang hari, nakarating yung kanilang kaso. Nagsumbungan sila. Tayo po dapat ready tayo. Kung kailangan magdemandahan, magbaranggayan, hanggang makarating sa Supreme Court pagdating sa anak.
Pinaglalaban po ang ating pong mga anak hanggang hukuman, hanggang magkasiraan ng pagkakaibigan. Isipin mo, best friend sila, BFF, dahil sa anak. Nagkasiraan po itong dalawang babae po na ito. Kahit na ayokang sabihin pero di ba minsan may iskandaluhan pa. Minsan po, kung kailangan dumating sa ganun, darating po sa ganoon. Kaya lang, minsan kahit walang katwiran, pinaglalaban. Kita niyo itong babaeng ito, yung pangalawang babae. Di ba? Walang katwiran, pero pinaglalaban. Kahit wala siyang katwiran. Ganun po kasi magmahal talaga ang nanay Pinaglalaban yung anak. It is part of their maternal instincts. Meron nga pong kasabihan, ang mga ina, ang isa sa pinakamababangis na nilalang sa mundo pag anak na ang pinag-uusapan. Bangis niyan. Walang friends dyan. No? Walang brother-sister dyan. Anak na to. Bumabangis bigla ang mga magulang. Kahit na principal, aawayin. Meron po akong kaibigan na teacher. Sabi po nitong kaibigan ko, kapag ka siya raw po gumagawa ng report card, may remarks sa likuran, di ba? Ingat na ingat daw siya doon sa mga ilalagay niya. Hindi niya raw pwede ilagay sa report card na ang anak niyo po ay makulit. Ang anak niyo po ay matigas ang ulo. Hindi niya pwede ilagay sa report card. Susugurin daw siya ng nanay. Dapat daw ilagay mo muna, ang anak niyo po ay magaling sa art. Pero kailangan pong mag-improve ng kaunti sa matematika. Dapat ganon yung pagkakalagay. Hindi pwedeng i-enroll nyo lang sa iba anak nyo. Hindi pwede yung ganon. Gegirahin ka ng nanay. Mabangis ang mga nanay kapag anak na po ang pinag-uusapan. Diba? Kahit na si Moses, tignan niyo yung nanay ni Moses. Ano sabi ng Pharaoh? Lahat papatayin, ng batang lalaki papatayin. Ano ginawa ng nanay ni Moses? Diba? Gumawa siya ng maliit na bangka. Pinaanod niya si Moses doon. Hindi niya papatayin, kahit na Pharaoh pa may sabi niyan, I will defy the Pharaoh. Ipaglalaban niya yung anak niya. Ganun po kabangis ang nanay. Pero, alam niyo ba pangalan ng nanay ni Moises? Mrs. Moses. Jochebed. No? Hindi siya ganun kasikat. Pero ganun niya pinaglaban yung anak niya. Ganyan ho tayo mga nanay Yung mga anak na nandito, yung mga nakikinig online, alam niyo, hindi niyo lang alam kung paano kayo pinaglalaban ng mga nanay ninyo. Hindi niyo lang alam kung ano yung ginagawa ng mga nanay ninyo, but we don't remember them. Hindi natin naaalala yung mga ginawa sa atin ng nanay natin. Lalo na po yung mga single moms. Ako, isa sa pinakamahirap na posisyon, yung maging single mom ka. Kasi may tatay na nga, may nanay pa, ang hirap na Lalo na kung ikaw na yung nanay, ikaw pa yung tatay. Ang hirap po talaga niyan. Kaya kung may kilala kayo na single mom, o kung kayo po ay single mom, at nanay nyo single mom, kahit matanda ka na ngayon, pinalaki ka ng nanay mo mag-isa, you have to appreciate your mother. You have no idea kung gaano karami ang kanyang ginawang paghihirap at paglaban para lang maitaguyod ka. At panghuli po, ang tunay na mother, ang tunay na nanay, a real mother sacrifices for her child. Verse 26, huwag po kamahalan, ibigay na po ninyo sa kanya ang bata, huwag lamang ninyong patayin. Sabi naman ng isa, sige, hatiin niyo bata upang walang makinabang kahit sino sa atin. Alam niyo po itong sacrifice, ito ang pinakamahirap sa lahat. Lahat po ng mga nabanggit ko kanina, di ba? A real mother takes care of her children. Ang dali-dali niyan. Pagluluto mo, mahirap ng kaunti, no? Pero kumpara dito, a real mother loves her child. Dali lang po yan. Yung mga binanggit natin kanina, a real mother fights, di ba? Knows, ang dadali niyan. Sacrifice na po pinag-uusapan dito. Ito po ang pinakamahirap sa lahat. A real mother sacrifices for her child. Diyan po nakikita ang tibay ng isang nanay. Diyan po nakikita ang tunay na pagkananay natin. Totoo po yung kasabihan, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo. Totoo yung kasabihan na yan. Ibig sabihin, kung pareho kayo nagugutom, mamamatay na kayo pareho, hindi ka papayag na unang mamatay yung anak mo. Ikaw ang unang mamamatay. Sa Bible, may kwentong ganyan, yung woman sa Sarepta. Gutom na sila pareho,
Magluluto na lang sila, di ba? Uunahin niyang pakainin yung anak niya bago siya, tapos mamamatay na lang sila. Ganyan po ang uri ng sakripisyo ng isa pong nanay. Actually po, napakaraming sakripisyo ng nanay. Sobrang daming sakripisyo ng nanay. Yun lamang pong 9 months, 9 months kang dinala ng nanay mo sa tiyan mo. Kami yung mga lalaki, hindi ko namin kayang ma-imagine yan. Ewan ko, yung mga lalaki, na-imagine nyo ho ba yan? 9 months kami gagalaw-galaw doon sa tiyan mo. No? Ang bigat, hindi ka makatulog, paano ba tulog ng buntis? Patagilid, no? Hindi ka makatulog ng patihaya, siguro, hindi ka makadapa. Ang hirap ng kilos mo. 9 months. Kami nga lang mga lalaki, kaunti lang na discomfort, ayaw na namin di ba? Pero yun, 9 months. Dala mo pa lang yun paglalabas na. Di ba? Sumisigaw ka na, hindi ka na makaulit. Kung ano na sinisigaw. Kasi ang hirap po talaga. Ang hirap talaga. We can only imagine. At yung po mga anak dito, malalaman nyo rin hirap ng nanay ninyo kapag kayo na ang nasa posisyon ng nanay ninyo. It will happen. Don't worry. It will happen. Napakarami po sakripisyo ng mga nanay. Alam nyo isang sinakripisyo ng mga nanay? Yung kanilang kaseksihan. Tignan ninyo ang mga litrato ng nanay ninyo nung dalaga pa sila. At tignan nyo ang litrato nila ngayon. Times 2 na ang kanilang timbang. Nang sila po dalaga pa, 45 kilograms. O ngayon, ilan na? 80 kilograms. Diba? Maswerte-swerte ka pa kung 70 kilograms yung nanay mo. Pero isa po yan sa kanila pong sinakripisyo. Ba't ko po sinasabi sakripisyo yan? Kasi po ang mga nanay, di ba, nung bata pa, nag-aalaga ng manika, di ba? Pero yung mga manika na pinapadede, baby, pero di ba gusto rin alagaan ng mga nanay yung Barbie? Bakit? Bakit yun ang gusto ng mga nanay na Barbie? Kasi sinusuklay-suklay nila, binibihis-bihisan nila, tapos ito yung figure na gusto nila paglaki nila. Kasi po ang mga nanay, ang mga babae, gusto nila maganda sila lagi. Kaya pwede mo regaluhan yan, lipstick, pwede mo regaluhan yan, mga anything na kumikinang, bracelet man yan, o kwintas man yan, basta kumikinang, tsinelas man yan, basta kumikinang, gusto ng babae yan. No, regalo natin sa kanya yan. Tayo mga lalaki, hindi tayo masyadong sa ganyan Sa mga lalaki, tumingin kayo sa mga lalaki, ang makikita nyo lang na karaniwan na alahas niyan, relos. Relos lang, ganun lang. Sing-sing siguro, kung merong asawa, ako hindi na kasya, so wala na yung sing-sing. Pero ang mga babae, ang daming suot niyan. May ribbon yan dito, may kwintas yan dito, may bracelet yan dito, may bracelet pa sa paa, meron pang hikaw dito. Pag tinaas mo pa yung damit niyan, meron pang hikaw doon sa pusod. Diba? Tapos kunin mo yung bag ng babae. Ano laman ng bag ng babae? Ang laman lang niyan, pera tsaka makeup. Yun lang. Tsaka salamin. Salamin. Yan. Hindi, bawal ang walang salamin. Kailangan may salamin. Yun lang ang laman yan. Ang lalaki ba nagdadala ng bag? Hindi. Lahat ng kayamanan namin nasa wallet. Yun lang yan. Minsan nagdadala kami ng bag pag kailangan, pero hindi karaniwan. So, bakit ganun ang mga babae? Kasi po gusto ng babae na sila ay laging maganda. It is part of the design sa mga babae. No, aesthetic. Kailangan maganda. May kilay, may pilik mata, may blush on. Bago matulog, maglalagay muna ng mga sangkaterbang chemical. Pag hinalikan ka ng asawa mo, patay yung asawa mo. Nalason. Kinabukasan, bumubula-bula na yung bibig. Kasi hinalikan ka. Ganun ang dami, ang dami. Ibang lalaki, hindi man lang naguhugas ng mukha bago matulog. Diba? Bakit? Kasi gusto ng babae, mabango siya. Gusto ng babae, makinis siya. Gusto ng babae, malambot ang balat niya. Maganda yung buhok niya. Maganda yung ayos niya. Pero nung nagkaanak na, tignan na ninyo, nauso na tuloy or na-invento na tuloy yung salitang losyang. Diba? Parang nung nagkaanak ka na, parang tinanggap mo na yung word na losyang. Parang okay na yun.
naranasan ko na nung araw na ganito ako manamit, ganito ako mag-itsura. Nung araw naranasan ko na yan. Pero ngayon, nanay na ako eh. Diba? Sinakripisyo po yan ng mga nanay. Ang mga lalaki, okay lang ho yan. Kasi ang mga lalaki, maski nung binata pa, losyang na eh. Kaya mga lalaki ngayon, parang okay lang yan. Kalbo kami, okay lang yan. Malaki tiyan namin, okay lang yan. Walang problema. Yung balat namin, kapag ginuhita mo ng daliri, pwede ka magsulat, okay lang yan. Yung mga pores namin, ganito kalalaki, okay lang yan. Hindi masyadong issue sa mga lalaki. Pero sa mga babae po, issue. At, mga anak, sinakripisyo yan ng mga nanay nyo para sa inyo. Yung kagandahan, yung kaseksihan, kanilang mga dreams, sinakripisyo, yung kanilang karir, sinakripisyo. Ilang nanay na po yung kilala ko na give up nila yung kanilang karir para sa anak. Totoo, para sa anak. May mga tatay din, ginigive up yung karir nila, pero hindi po yun yung norm. Ang norm, yung nanay ang nag-give up ng karir para sa kanilang anak. Mga sakripisyo po yan ng mga nanay na hindi ho natin napapansin. At pagkatapos nun, meron na po ako nabasa ang sabi, ang nanay daw ay merong 17, hindi ko na isa-isahin yun, 17 trabaho na ginagawa ng sabay-sabay. Teacher, sa mga anak, police, cook, labandera, pastor, kasi puro sermon, gwardiya, security, napakadami, 17 daw itong ginagawa ng mga nanay na ito. Kaya kung susweldohan mo daw talaga ang mga nanay, kung tutusin, kung susweldohan mo siya bilang labandera, magkano na kaagad yun? O bilang katulong, magkano na kaagad yun? Cook pa lang, magkano na kaagad yun kung susweldohan? Mga sakripisyo po ito na ginagawa ng mga nanay. At isa sa pinakamalaking role ng nanay, police. Pinakamalaking role ng mga nanay, pati sa asawa. At ang mga nanay po ay handang umunawa. Ano po, isa matututunan natin, no? Nagsasakripisyo pero handang umunawa ang mga nanay. Kung tayo po ay mga infant pa, tayo po ay dumudumi sa diaper, ayusin ng nanay yan. Umiiyak tayo alas 3 ng madaling araw, magsasakripisyo ang mga nanay. Yung tatay tulog, kasi may pasok pa kinabukasan. Pero yung nanay gising, pero may pasok pa rin kinabukasan. Pero siya yung gising. Noon tayo po ay mga toddlers na, lumalakad na po tayo, nakabuntot yung mga nanay. Nung tayo po ay lumalaki na sa grocery, lagi na lang tayo sinasaway ng mga nanay natin. Kasi pagkabata pa, gusto mo hawakan lahat ng nasa grocery. Hanggang makabasag. Tapos lahat gusto mong bilhin. Tapos po nung teenager na tayo at akala na natin, alam na natin lahat ng dapat malaman sa mundo. Pati mga magulang natin, mga nanay natin, nagsasakripisyo pa rin po sa atin. Kahit sumasagot-sagot na tayo sa kanila, inuunawa pa rin tayo ng mga nanay natin. At nung lumaki na po tayo, isa po sa mahirap sa nanay, handa po sila magparaya. Ito po isa sa pinakamahirap sa nanay. The most difficult thing is to let go of your children. May tinanong po ako nanay niyan kasi nung anak niya, 2, nag-asawa na pareho. Sabi ko, Nay, anong pakiramdam kapag anak mo nag-asawa na? Masaya ba? Ang sagot niya sa akin, hindi. Di ba? Di bali na, parang para sa kanya, wag na kayo mag-asawa, akin na lang kayo habang buhay. Nahihirapan sila i-let go yung kanilang mga anak. Yan po yung mga nanay natin. Nahihirapan pong i-accept na hindi na po bata ang kanilang mga anak. Ang mga nanay, nandito ngayon, baka hindi na bata ang mga anak nyo. Meron kong 3 stages yan eh. Pagka po yung mga anak natin bata pa, kayo ang mga nanay o mga parents na in general, ang role po ninyo, commanding officer. Huwag mong gawin yan. Ito gawin mo. Huwag kang pumunta dyan. Bawal yan. Commanding officer. Yun ang role mo. Pero pag ang anak mo, high school na, meron ng isip, ang role mo na, coach. Hindi mo na pwede sabihin sa kanya, wag mong gawin ito, wag mong gawin yan. Didiskarte na yan. Magbabanggaan kayong dalawa. Kasi ayaw na sumunod. At pag ang anak mo, may asawa na, ang role mo na, advisor. Hindi ka na pwedeng commanding officer.
Pag yung anak mo malaki na, may asawa na, hindi mo na pwede sabihin ng tama at mali, may diskarte na siya ng sarili. At ang mga nanay po, minsan, hindi po natin nare-realize na hindi na po bata ang mga anak natin. Akala natin hanggang ngayon, pinupunas-punasan, pinupulbusan mo pa, malaki na yan, nahihiya na yan pag pinupulbusan mo siya. Ayaw na magpakatid sa school, ayaw nang sumama sa mall, gusto niya may sarili na siyang buhay. Dapat mag-adjust din po tayo kapag lumalaki na po yung mga anak natin. And isa po yan sa sakripisyo ng mga nanay. Sa mga tatay, hindi namin masyado sakripisyo yan. Sabihin namin, buti nga lumaki na, pagtrabahuhin mo na. Pero yung mga nanay, you are nanay forever. At ang inyo po mga anak ay anak forever. Baby ninyo sila forever. Kahit po malaki na po sila. Pero alam niyo po mga nanay, hindi naman ibig sabihin ng independence, hindi na namin kayo kailangan. Hindi naman yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig po sabihin kapag ka-independent na mga anak natin, it means that you have loved us and taken care of us enough that we become strong enough to become parents ourselves. When we become independent, ibig sabihin nun, naihanda na ninyo kami. That's why we are now independent. Are women weak? Weak ba ang mga nanay? Physically, yes. Of course, sabi sa Bible, weaker talaga ang mga nanay. Pero emotionally, ang tibay ng dibdib ng mga nanay. Kaya kahanga-hanga po ang mga nanay. They have this inner strength. No? Inner strength na hindi natin kayang imaginein bilang mga kalalakihan. So para sa mga anak na nandito as we close, mga anak, ito lang po hinihiling ko sa inyo. Mga anak, pati yung anak ko, huwag niyo saktan mga magulang ninyo. Huwag niyong bastusin ang mga magulang ninyo. Huwag kayong reklamo ng reklamo. Hindi niyo alam kung ano pinagdaanan ng mga magulang ninyo. Hindi niyo alam kung ano mga sakripisyo ng mga magulang ninyo. Hindi niyo alam kung gaano kabigat ang binubuhat ng mga magulang ninyo. Ang magagawa niyo lang, the best that you can do, say thank you. Appreciate. Huwag nyo nang dagdagan yung bigat na binubuhat nila. Ulitin ko, no? Huwag nyo silang saktan. Huwag nyo kaming saktan. Maski naman tayo sa mga magulang natin, huwag natin silang saktan. Respeto natin sila. Hindi namin hinihingi sa inyo na kayo yung maging best na anak sa mundong ito. Hinihingi lang namin, allow us to love you the way that we know how. At maniwala kayo, ang iniisip namin sa ikabubuti ninyo. Sana po maintindihan yan ng mga anak. Kanina nag-post ako, when God wanted to take care of everybody, everyone, everywhere, at all times, God invented mothers. Kasi gusto ng Diyos alagaan ng lahat ng tao. Sabi ng Diyos, alam ko na, gagawa ako ng nanay. At salamat po sa mga nanay na talaga naman pong tunay na nanay. May dalawang nanay tayo na pinag-aralan ngayong umaga. Yung isa tunay, yung isa hindi tunay. At nakita naman natin yung concern ng hindi tunay, hindi rin tunay yung kanyang concern. Kaya ngayon pong umagang ito, purihin natin ang Panginoon. Salamat sa mga nanay and happy Mother's Day. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyo sa mensahe mo sa amin. Lord, gusto po naming parangalan ang pangalan mo dahil binigyan niyo po kami ng mga nanay. Nawa po, Panginoon, patuloy na patatagin niyo ang kalooban ng aming mga nanay. At patuloy po, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng lakas at wisdom, Lord, para maitaguyod po nila ang will mo na mangyari sa kanilang buhay. Thank you po for this morning and thank you for this occasion. We praise you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen.